So pakikwento po ano nangyari po dito yung bago pong nag-viral na video, may isang babae po na OTS personnel, no, na may nakitaan po, may linulunok kasi may po na nagreklamo na isang Chinese tourist na paalis po na nawalan po siya ng pera at parang yung bag po nga niya ay nakalkal. Unang-una po, ma'am, nangyari po ito noong September 8 pa, no? September 8, na kung saan dumaan itong Chinese national sa aming final security checkpoint. Nakita naman namin sa mga video na nagkaroon ng manual inspection sa kanyang bag, which is actually part of our procedure kasi ang procedure po namin pagka yung X-ray operator po medyo malabo yung kanyang ay nakikitang image sa X-ray, magre-recommend po siya na yung bagahe po will be subjected to manual inspection. So yung X-ray operator ang magtitimbre doon sa sa isang personnel ninyo na kailangan manually to inspect yung nakita niya doon sa X-ray. Tama po, dahil pulse pa siya doon sa mga nakita niya. So nakita natin na kung babaeng involved, siya po ang nag-conduct ng manual inspection. Sa manual inspection naman po, ang ating standard procedure po, ang participation lang po ng may-ari ng bagahe ay buksan yung kanyang bagahe. Pagkatapos po niya pabuksan, the entire process will be under the control ng ating screening officer. Bawal na pong hawakan ng may-ari. Pero po, yung may-ari is required to be present at saka nakikita po niya yung buong proseso ng pagkakandak ng manual inspection. Okay. So yun po, nasunod po yun kasi I was going to ask that, Patpi, di ba abroad, kapag kunwari may nakita na sa bagahe mo sa X-ray, kung kailangan ng manual inspection, tatawagin ka. Nakagwantes yung Kasi tatanungin sa'yo ba ito? Di ba? Sa'yo ba ito? Tapos sa harap mo bubuksan yung bagahe. Whatever, yung hand carry mo o yung... Nasunod po ba yung protocol na yun, Yusek? Tama po, ma'am. We are following the international protocols po. Kung ano po na-experience natin sa ibang bansa, yun din po ang nagawa namin. At base doon sa nakita namin sa mga CCTV footages, nasunod naman niya yung tamang procedure ng pagkakandak ng manual inspection. Okay po. So, pero yun ang after few minutes lang bumalik yung Chinese na pasahero at nag-complain siya na realize niya na kulang na yung kanyang pera. Okay. So, base po dun sa reklamo po ng Chinese tourist, ano po yung naging next step po? Tapos, I'm also curious kung saan nanggaling yung video na yan, sino nagpakalat, was it taken or sa CCTV footage mismo galing po sa OTS? Unang-una po yung mga pictures po at saka mga video po, hiningi po namin sa Manila International Airport dahil sila po ang may control ng CCTV. Okay. Only for purposes of our internal investigation. So kami po nagtataka na bakit may mga nakalabas na mga video at saka mga picture. But anyway, dahil nakalabas naman yan, hindi na po namin it is really part of the just na nakuha namin sa Manila International Airport. So, Yusek, yun nga, I was going to ask, when the Chinese tourists realized na nawawala, ano yung naging next step po? Paano po? Nakuha ba niya? Nabalik ba sa kanya yung 300 dahil nakita nyo sa CCTV na sinusubo? Or umalis siya, nabigo, na wala siyang pera? Ano po yung nangyari po after? Ma'am, ganito po, hindi pa po namin nakita yung CCTV. It is only on September 14 po na nakompleto namin yung mga ebidensya. Kaya po, nung pagkakataon po na yon, hindi pa po available yung CCTV. Kaya, nung panahon na yun po, simula nung panahon na yun, tinatanggi po ng ating screening officer na may kinuha siyang pera. In fact, even up to today, na nakita na natin yung mga video, tinatanggi pa rin niya kumuha siya ng pera doon sa pasahero. So umalis yung turista na wala yung pera niya. Hindi po immediate. Kasi nung pag nakikita niyo po na meron na pong kaguluhan, at may nagrereklamo na po na pasahero, hindi po immediate na, alika silipin natin kaagad yung CCTV kung anong nangyari. Hindi po. Ang procedure po namin, ma'am, pag meron pong magko-complain, tatawagin po yung aming checkpoint supervisor.
kasama na rin yung mga members ng PNP, Aviation Security Group. Meron po mga police na naka-duty sa checkpoint. At saka po yung members na airport police at saka airline representative. So, nandun po sila during the discussion. Oo. Pero yung amin pong napansin, habang nag-uusap po, umalis po itong babae na screening officer natin. Pero eventually po, nung latter part na rin, nakita namin na meron ding nakuha yung ating CCTV na meron siya lunok at saka uminom siya ng tubig. Oo. Yung nag-abot ng tubig sa kanya, kakuntsaba ba? Yusek? Kasi mukhang may kuntsabahan among the X-ray operator, yung supervisor, ang pinagdududahan po, at saka itong mismong security personnel po na may sinubo at may nag-abot sa kanya ng bote ng tubig na panulak. Dahil nga ang hirap daw lulunin nung nung papel. tinupi-tupi na $300 po, Yusek. Sino po ang Yun under po, investigation? Isang recommendation ng ating mga investigators na itong nagbigay ng tubig, posibleng kasama po siya o sangkot po siya doon sa insidente na yan. Oo. So ano yung status po ngayon nitong mga nakitaan po na lumunok? Are they suspended? Have they been terminated? Ano po, kasi sabi niyo earlier, no, na dininay hanggang sa kahuli-hulian, no, na may kinuha sila. So ngayon po na may ebidensya na po, ano na po ang estado nitong mga personnel po ng OTS? Nung po ma'am buo na po natin yung ating ebidensya, immediately po ni-relieve po natin kanilang mga duty sa airport. Nilag sa ating headquarters. At today, patapos na po yung aming fact-finding investigation o pre-charge investigation. And they will now be put under preventive suspension. Preventive Habang suspension. dinidig po yung kanilang administrative na kaso.